Isang magandang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Isang magandang Huwebes na naman. Malapit na po ang linggo. Diba? Huwebes na ngayon. Kaya inanyayahan ko ang bawat isa na makinig at magmilay sa mensahe ng Panginoong Hesukristo na dala ng The Solid Rock Morning Devotion, na sa gitna ng mga pagsubok at hamon ng buhay, makikita natin ang tunay na katatagan kay Hesukristo, ang ating matibay na pundasyon. Halina't buksan natin ang ating mga puso at isipan at hayaan natin ang mensahe ng Panginoon ang magbigay sa atin ng pag-asa, ng lakas at panibagong pananampalataya. Makinig tayo at maranasan ang kapayapaang nagmumula sa Kanya. Samahan ninyo ako sa pananalangin. Maraming salamat po sa iyong walang hanggang pag-ibig na araw-araw naming nararanasan. Salamat sa biyaya ng buhay, sa iyong awa at sa kabutihang hindi nauubos kailanman. Ikaw po ang tunay na halimbawa ng dalisay at wagas na pag-ibig. Panginoong Hesus, hinihiling namin na punuin mo ang aming puso ng pagmamahal para sa aming kapwa. Turuan mo kaming magmahal ng tapat, walang pag-iimbot at walang hinihintay na kapalit. Alisin mo ang galit, inggit, sama ng loob at anumang hadlang upang kami makapagpatawad at makapagpakita ng kabutihan sa iba. Bigyan mo kami ng pusong maunawain sa mga nasasaktan, kamay na handang tumulong sa nangangailangan, at bibig na nagbibigay ng pag-asa sa mga pinanghihinaan ng loob. Naway makita ang aming kapwa ang iyong liwanag sa pamagitan ng aming mga gawa at salita. Panginoong Hesus, sa mundong puno ng alitan at pagkanya-kanya, gawin mo kaming instrumento ng kapayapaan at pagkakaisa. Turuan mo kaming magmahal kahit sa mahirap, mahalin, magpatawad kahit masakit, at maglingkod kahit walang nakakakita. Pagpalain mo ang bawat taong nagsisikap umibig sa kapwa. Palakasin mo sila kapag napapagod. Aliwin ang kanilang nasasaktang mga puso at gantimpalaan sa paraang tanging ikaw lamang, O Diyos, ang makapagbibigay. Maraming salamat, Panginoong Hesus, sapagkat sa bawat pag-ibig na aming ibinabahagi, ikaw ang nakahayag sa aming buhay. Sa pangalan ni Hesus, aming Panginoon. Amen at amen. Ang ating pong pagbubulayan ngayong umaga, mga kaibigan ko kay Kristo, ay matatagpuan sa unang Juan, Kabanata 4, talatang 8. Ito po ang sinasabi: ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Mga kaibigan ko kay Kristo, mga kapatid, ang talatang ito ay isa sa pinakamalalim at pinakamakapangyarihang pahayag
mula sa Biblia. Ipinapakita nito na ang tunay na pagkakilala sa Diyos ay hindi lamang sa pamagitan ng ating kaalaman, sa ating mga relihiyon o pagsamba sa labi, kundi sa pamagitan ng pag-ibig na isinasabuhay araw-araw. Maaaring alam ng isang tao ang maraming talata. Na-memorize niya ang buong Biblia. Nakapagsimba o may mataas na posisyon sa pananampalataya. Ngunit kung wala siyang pag-ibig sa kapwa, kulang pa rin ang kanyang pagkakilala sa Diyos. Di ba? Mga kaibigan, mga kapatid, kulang pa rin. Kasi sinasabi sa Juan na ang Diyos ay pag-ibig. No, hindi lamang ibig sabihin nito na marunong magmahal ang Diyos, kundi ang mismong kalikasan, mismong kalikasan niya ay pag-ibig. Sa bawat gawa ng Diyos, sa paglikha, sa pagpapatawad, pagtutuwid, paggabay, at pagliligtas, makikita natin ang kanyang pag-ibig. Pag-ibig. Nang ibinigay niya si Jesucristo para sa ating kaligtasan, ipinapakita niya na ang sukdulang pag-ibig na handang magsakripisyo para sa iba, mga kaibigan ko, mga kapatid. Kaya kung tunay natin kilala ang Diyos, ang bunga nito ay makikita sa ating buhay. Di ba? Makikita sa ating buhay. Tayo rin ay pumibig sa ating kapwa. Kahit mahirap mahalin, mahirap ibigin, umigibig pa rin tayo. So, naging mapagpatawad tayo sa mga nakasakit sa atin. Di ba? Yun ang makikita sa ating mga buhay. Mapagpatawad tayo. Natuto tayong magpakumbaba kahit tama tayo. Di ba? So, nagiging maunawain ang mga Kristiyano. Maunawain tayo sa mahihina, mapagbigay sa nangangailangan, at mahabagin sa mga nasasaktan. So, ang pag-ibig ay hindi lamang salita, mga kaibigan. Hindi lamang sa salita, kundi mismo sa gawa. O sa ating mga tahanan, iniibig ba natin ang ating ang ating pamilya, ang ating kasambahay? So, ang pag-ibig ay hindi lamang salita, di ba? Iniibig natin sa pamagitan ng gawa sa ating tahanan, di ba? Sa simbahan. Di ba kapag mayroon tayong kapatid sa pananampalataya na inis ka, di ba dapat nagpapakumbaba ka upang makita sa iyo ang Panginoong Jesucristo sa pamagitan ng pag-ibig mo sa kapwa. Sa trabaho natin at sa ating komunidad. So doon na makikita ang pag-ibig na sinasabi natin na tayo ay kay Kristo. So ang taong walang pag-ibig, mga kaibigan, mga kapatid, ay madaling mapuno ng galit. Di ba? Totoo yun. Kapag wala kang pag-ibig, madali kang magalit. Mainggitin. Mainggitin. Pride at puot. Now, kapag pinairal natin ang galit, mga kaibigan ko, mga kapatid, inilalayo tayo nito sa puso ng Diyos. Ngunit kapag pinili nating magmahal, kahit mahirap, doon natin higit na nararanasan ang presensya ng Diyos sa ating mga buhay. So, mga kaibigan ko kay Kristo, mga kapatid, ang mensahe sa 1 Juan
4:8 ay paalala rin na hindi sapat ang sabihing mahal natin ang Diyos kung hindi natin kayang mahalin ang taong nasa paligid natin. Paano natin ibigin ang Diyos na hindi nakikita kung ang kapatid nating nakikita ay hindi natin kayang mahalin? Kaya ang pag-ibig, mga kaibigan ko kay Kristo, kapatid, no? Kaya ang pag-ibig sa kapwa ay patunay na ating pag-ibig sa Diyos. Sa panahon ngayon, mga kaibigan ko, mga kapatid, na puno ng alitan, puno ng pagtataksil at pagkakanya-kanya, napakahalaga ang talatang ito sa 1 Juan 4:8. Tinatawag tayo ng Diyos, mga kapatid, mga kaibigan, no? Tinatawag tayo ng Diyos na maging daluyan ng kanyang pag-ibig. Sa simpleng kabutihan, no? Sa simpleng pakikinig, pagdamay at pagpapatawad na ipapakita natin ang Diyos sa mundong ito. Kaya suriin natin ang ating mga puso, mga kaibigan ko kay Kristo, mga kapatid. May pag-ibig ba tayong dala araw-araw? Lalong-lalo na kung tayo ay nagmamaniho, no? Naglalakad sa kalsada. Dala ba natin ang pag-ibig natin araw-araw? Marunong ba tayong magpatawad, mga kaibigan ko? Marunong ba tayong umunawa? Sapagkat kung may pag-ibig tayo, mga kaibigan at mga kapatid, naroon ang Diyos sa atin. At kung nais nating higit siyang makilala, mga kaibigan, matuto tayong magmahal tulad ng pagmamahal ni Kristo sa atin. Manalangin tayo. Amang mapagmahal na Diyos, maraming salamat po sa iyong salita na nagpapaalala sa amin na ikaw ay pag-ibig. Salamat sapagkat sa bawat araw ng aming buhay, naranasan namin ang iyong awa, kabutihan at walang hanggang pagmamahal. Panginoong Diyos, habang nagtatapos ang aming pagsamba, dalangin namin na manatili ka sa aming mga puso. Ang iyong mensahe, turuan mo kaming magmahal sa kapwa ng tapat, totoo at may kababaang loob. Alisin mo ang galit, alisin mo ang inggit at anumang hadlang sa aming puso upang kami ay maging daluyan ng iyong pag-ibig. Bigyan mo kami ng lakas upang magpatawad sa mga nakakasakit sa amin, magmalasakit sa nangangailangan, at magpakita ng kabutihan sa bawat taong aming nakakasalamuha. Naway sa aming mga salita at gawa ay makita ng iba ang iyong presensya. Panginoong Hesus, gawin mo kaming ilaw sa mundong puno ng dilim at instrumento ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Naway ang aming buhay ay maging patutuo na ang sinumang umiibig ay tunay na nakakilala sa iyo. Patuloy mo kaming samahan, pagpalain at ingatan sa bawat araw. Manahan ka sa aming mga puso, Diyos, ngayon at magpakailanman. Sa pangalan ni Jesus na aming Diyos at tagapagligtas. Amen at amen.